Ang ituturo ko po ngayon ay kung paano gumawa ng manpower loading base po sa construction schedule. So, start po tayo. Meron po tayong formula po dito para po sa ah, gagamitin natin na manpower loading. So, ang formula po na ginagamit ko is DMA equals PQ. So, ito po yung mahiwagang formula na kung saan po makukuha natin yung manpower. So, ang ibig sabihin po nitong D ay number of days, then M is number of manpower, then A is average working hour per day, then ang P naman po ay parameters, then Q is yung quantity. So, itong parameters, given po ito, then itong Q naman, itong quantity is given rin po base doon sa bill of quantities natin. So itong day naman o days, ito po yung tayo po ang magbabase dito kung ilang number of days po yung gagamitin natin. Then itong average working hour naman, depende po to sa inyo kung hanggang anong oras po tayo magpapatrabaho sa site. So dito tayo sa parameters, given parameters, ang unit po pala nito is man hour per unit. So para po sa parameters. So unahin natin yung rebar. So basic lang po muna yung ibibigay ko para sa structural construction. So rebar, installation, fabrication and installation, ginagamitan ko po yan ng 0.075. So ang units po nito is man hour per kilograms. So itong units na to, kilograms po ang ilalagay dyan. So sa formworks naman, supply and installation, 4.5 po yung gamit ko din. Ito naman, ang units nito is square meter. So ito naman yung square meter, dito naman ilalagay mo yan. Then sa concreting, placing of concrete, making good and curing, 4.7 po yung ginagamit ko na parameters. Then ang units naman ito is cubic meter. And next, straight to finish, kasi structural nga tayo, mayroon tayong straight to finish yan pagdating dun sa mga basement. Then without hardener, 0.24. Then supply and application with hardener po, 0.48. Square meter din yan. Then sa rub concreting natin, making good, 0.83. So ang pinakaiba nito itong rub concreting, ito po yung inaayos natin after ng magbuhos para po ma-turnover natin yung ginagawa natin na structure. Ito naman kung mayroon tong mga ampaw-ampaw or ano man, dito yan pumapasok. Pero more on hanover, ito po yung ginagamit natin. Pero itong part na to, medyo mababa lang siya, kaya kailangan dito pa lang sa concreting natin, maganda yung quality natin sa bubuhos. Dapat walang ampaw tayo kasi malakihan tayo sa cost kung marami po yung defect sa konkreto natin. Skim coat naman, supply and application, ang ginagamit po dyan is 0.72. Then sa CHB wool naman tayo,
Pinagsama ko na pati na yung mga kuan nito, lintel beam kasama na sinama ko na lang. Sa supply and installation ng CHB, 1.27. Gamit po natin dito is square meter. Then lintel beam 1.33. Ito po linear meter na po ang gamit natin dito. Then sa stiffener column 1 linear meter din po ito. Then plastering ready to receive paint 2.07 square meter po ang unit po nito na ginagamit. So ito lang bali ang gagamitin ko pag nagkuha tayo ng manpower. So medyo mabilis lang. So ito lang na formula talaga ang kailangan dyan para makuha mo yung manpower. Kasi pag gumawa ka ng construction, kailangan talaga mag-attach din ng manpower loading. So mag-sample tayo para maintindihan po kung paano po ginagamit itong formula na ito. So structural footing po yung gagamitin natin. So ito assumption ko lang to sa mga quantity kasi importante yung quantity eh. So yung Q natin yung quantity nasa 92,748.58 kilograms. Number of days 90 days. Bakit 90 days? Kasi 3 months siya. 3 months natin siyang tatrabahoin. So, since na 30 per month, so 90 days. Manpower, ito po yung question mark natin. Ito yung isosolve natin. Then, average working hour. So, 12 man-hour per day. So, bakit 12 instead of 8? Hindi lumagpas po tayo doon sa regular hour na mandated sa government. So, bali, may kasama na po itong overtime. So, ang kalimitan naman is until 4 p.m. Pero nag-extend tayo until 9 p.m. So, kaya naging 12 man-hour per day. So, yung parameters natin sa rebar, 0.075 man-hour per kilograms. So, ito na, i-insert lang natin ito sa formula na ito. So, ganun lang po kasimple yan. 0.075 times 92,748.58 kilograms. Then, divided by 90 times 12. So, ang manpower po na makuha natin is 6.44. So, since na tao po yung pinag-usapan natin, so dapat full po yung number na makukuha natin. So, i-round out po natin siya ng 7. So, 7 packs po yung 7 packs po yung gagamitin natin. So, next naman, doon tayo sa example tayo ng formworks. So, same lang din yung formworks. Example ko lang is 1,431.92 square meter. Number of days, same lang. Although pag footing naman, bihira lang magkaroon ng formworks eh. Maliban na lang kung medyo matubig po yung area. Then, may mga overcut. Yun, magpuporma tayo dyan. So, ano natin is yung M, yung manpower, then average working hour, same lang. Then, parameters, yung parameters na binigay ko kanina na 4.5 hour per square meter. So, same scenario lang. Input lang din natin dito sa formula na ito. 4.5 times 1431.98 divide 90.12.
90 times 12. So, kakam up po siya ng 5.97. So, round off na rin natin ng 6. So, 6 packs po yung kailangan natin na manpower para sa formworks. So, sa concreting naman, proceed tayo sa concreting. Quantity natin. So, itong quantity BOQ po dapat kinukuha ito. Hindi yung mag-input lang tayo ng kung ano-anong numbers. So, ito naman ay example ko lang. Ako lang bali nag-assumption itong mga quantity na to. Pero, pag pinagawa kayo ng manpower loading sa BOQ po ninyo ito kukunin. Itong mga ito. So, same lang. 90 days. Manpower yung kukunin natin. Parameters naman ito is 4.7 man-hour per cubic meter. So, input lang natin dito sa formula na ito. 4.7. Divide mo dito sa 90 times 12. And 7.52. So, round off na natin nasa 8 packs. So, yung kailangan natin na manpower para sa concreting. So, bakit mas mataas yung concreting? So, yun nga sinasabi ko, tinaasan ko yung parameters ko dahil kasama na nito kung may mga repair. So, although hindi naman kung tutusin, mas mababa pa nga dapat dito kasi buhos lang ang binabantayan nito at saka kung may mga repair. Pero nag-come up na ako dito na parameters para safe po tayo. So, ganun lang kasimple yung pagkuha ng manpower loading. Pwede rin na kung may ginawa kayo na S-curve, pwede nyo itong i-attach doon sa baba. Kasi may ginawa rin akong isang video na S-curve. Kung gusto nyo rin na malaman kung paano gumawa ng S-curve, pwede nyo rin panoorin yung isa kong video. Pero hindi ko nilagyan ng manpower loading. Pero pwede po yun na lagyan natin ng manpower loading. So ganito lang ka simple ang paggawa ng manpower loading. So sana po ay nagustuhan nyo. Then paki-post po sana yung notification bell para po kung sakali man na mag-upload ako ng panibagong video is ma-notify po kayo at saka sana po ay mag-subscribe po kayo. So marami pong salamat. God bless.